Ito pala ang rason, kabibig, kung bakit ginigipit nila si Pastor Apollo Kibuloy. Hala, may rason pala, kabibig, kung bakit ginigipit ni Marcos Jr. si Pastor Apollo Kibuloy. Ibubulgar natin ngayon, ha? Ibubulgar natin ngayon. O, dapat ha, nakafocus kayo. Kasi ibubulgar natin ngayon ang sikreto ni Marcos Jr., dating intelligence officer ng CTG. Ibinunyag ang dahilan kung bakit ginigipit ni Marcos Jr. si Pastor Apollo Kibuloy. In fairness ha, noong kasagsagan ng election, friendship sila. Si Pastor Apollo Kibuloy at BBM. Diba? Si BBM napag-debate pa sa SMNI. Maraming nabudol doon. Pero scripted pala yun. Binudol tayo. Ngayon mga kabibig, sabi ng ilan, walang utang na loob tong BBM na ito. Oo. Ngayon, malalaman natin ang sikreto. Ito na ibubulgar natin kung bakit ginigipit ni Marcos Jr. itong si Pastor Apo. Eto na ginigipit ni Marcos Jr. si Pastor Apollo Kibuloy at ang Intelligence Officer ng CBB-NPA-NDF. Ibinunyag ang dahilan kung bakit ginigipit ni Marcos Jr. si Pastor Apollo Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Kung ano ito, alamin natin sa report ni Angel Pastor. Ito na. Nagtatanong pong taong bayan, how important, Pastor, na makuha ng Amerika? Alam niyo po ba na hindi lang FBI o CIA ang interested kay Pastor? Nang makita ko po ang isang dokumento na pinablish ng US State Department, ang interesado pala kay Pastor ay ang US Treasury Department Office of Foreign Assets Control. Ano yun? Again, sino? Nako, malaking bulto. Kay Pastor ay ang US Treasury Department Office of Foreign Assets Control. Ano po ito? Ito po ang humabol kay Osama bin Laden ng Al-Qaeda. Ito ang ibinunyag ng dating intelligence officer ng CPP-NPA-NDF na si Jeffrey K. Eric Celis, kaugnay nga sa pakikipagsabwatan ni Marcos Jr. sa Amerika laban kay... Sabwatan ni Marcos Jr. at Amerika? Pera? Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi ni Ka Eric na $2 milyong ang ipinatong na reward ng Amerika kay Pastor Apollo, dahilan kung bakit ginagawa lahat ng mga nasa gobyerno ang lahat ng ang ipinatong na reward ng Amerika kay Pastor Ka Eric na $2 milyong ang ipinatong na reward ng Amerika kay Pastor Apollo. $2 milyong. Kaya pala. Dahilan kung bakit ginagawa lahat ng mga nasa gobyerno ang lahat ng uri ng panggigipit, hindi lang kay Pastor Apollo, maging sa buong Kingdom of Jesus Christ. Kaya totoo, hindi man nila aminin may $2 million reward para kay Pastor. Oh my God. Kaya nga, atat na atat itong mga uhaw sa pera ng mga general ng PNP at pati sila Abalos at Marcos Jr. Sapagkat ito din ang nangyari kay Marwan sa Mama Sapano. Ang US Treasury Department, special unit po ito, Office of Foreign Assets Control. Kapag ito po ang gumalaw at nagmarka sa iyo, ay hahabulin ka sa buong mundo para i-confiscate ang lahat ng mga properties and accounts associated to your organization and to your person the way they did sa mga top-level terrorists. Sabi ni Atty. Dina, 2 lang sa Office of Foreign Assets Control ang nakalista, ma'am, na individual. The rest ay mga bansa. Si Pastor Kibuloy at isang terorista lang. Ang pera daw na nakapatong sa ulo ng butihing pastor ay na kay Marcos Jr. na at ginagamit nila ngayon para sa politika. No. Yung perang nakapatong sa ulo ni yung perang nakapatong sa ulo ni Kibuloy ay nasa kamay na ni Marcos Jr. So it means nakuha na ni Marcos Jr. ang pera. To analyze, kabibig ba, bigla-bigla na lang nagkaroon ng KOJC riot, no? Diba? Ang unang nagpasabog nito ay si Risa Hontiveros. If you still remember, nako, grabe. So si Risa Hontiveros, pwedeng
Kasabwat? Marcos Jr. na at ginagamit nila ngayon para sa politika, kabilang na dyan ang panggigipit ni Benhur Abalos at maging ni Senator Risa Ontiveros. Sinabi ni Ka Eric na naiinggit ang Estados Unidos dahil mas lumawak at lumakas pa ang impluensya ni Pastor Apollo at ng KOJC sa maraming lugar sa Amerika, kaya't nais nila itong kamkamin at pabagsakin. Tinangkilik po si Pastor ng maraming mga tao outside of the Philippines. Ang Amerika po is a very insecure country. That's why gusto niyang digmain ang China. Nang lumakas at lumawak po ang suporta ng iba't ibang mga nasyon at iba't ibang mga sangkatauhan kay Pastor Kibuloy, hinabol na po siya ng kung ano-anong kaso. Maging si Attorney Dina Tolentino Fuentes, ang legal counsel ng KOJC, naniniwala na gusto talagang kunin ng Office of Foreign Assets Control ng Amerika ang mga ari-arian ng KOJC. So, aside from that also, eto ngayon, you can connect this now to the OFAC. Na gusto ng OFAC kukunin yung iyong Office of the Foreign Assets Control. This OFAC, since it wants pastors' properties, you can connect this now to the cases filed against pastor. Not just sa DOJ. If you look at the cases in Pasig, ang information naka-append sa dulo na yung forfeiture of all properties of the crime. Oh. So yung kaso ni Kibuloy sa Pasig, yung nasa below part, meron pala doong sikretong nakasulat. Sinang-ayunan naman ni Sister Eleanor Cardona, ang Executive Secretary ng KOJC, ang pahayag na inggit at insecure ang Amerika kay Pastor Apollo, kaya't itinuturing nilang banta ang butihing pastor. Totoo po yun, insecure sila or threatened sila. No, doon nga sa sinabi ni Eric, tama yung influence at yung kapangyarihan o power ni pastor na alam naman natin pag nagsalita yung aming mahal na pastor, talagang susunod kami. Isa lang yung boses na sinusunod namin. So nate-threaten sila kay pastor dahil alam nila ang Kingdom of Jesus Christ hindi lang sa Amerika, buong sanlibutan. At kung makita nyo, nung talagang nag-investigate, kaya dito sa Pilipinas, di ba walang ni isang property na nakapangalan kay pastor? Hinahabol nila si pastor dahil sa kanyang asset, dahil sa mga properties. Inggit na inggit talaga sila. Kaya talagang uhaw na uhaw sila, hindi lang sa pera, pati sa properties ng Kingdom of Jesus Christ. Hinahabol nila si pastor. Para sa Diyos sa Pilipinas ko. Hala, yun pala ang rason mga kabibig. Nakakawindang naman yun. Nakakawindang. As in, shocking revelation from Ka Eric na ang rason pala kung bakit ginigipit ni Marcos Jr. di umano si Pastor Apollo Kibuloy ay dahil sa pera. Dahil sa Amerika. Baka nakipagkasundo si Marcos Jr. sa Amerika. Diba? Ito i-analyze nyo lang mga kabibig. Kasi yung kasagsagan ng eleksyon, friendship sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero nung nanalo na siya, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Biglang wala na siyang pakialam kay Pastor Apollo Kibuloy. At ang balita-balita, yung 2 million US dollar ay nasa kamay na ni VVM. Naku, mga kabibig. Naku, kaya pala yun ang nangyari ngayon, kabibig. Na kailangan talaga nilang makuha si Pastor Apollo Kibuloy kasi ang 2 million dollar nabigay na. Kung ang Amerika ay humingi ng kapalit, nasaan na yung kapalit? Ibinigay ko na yung 2 million dollar. O nasaan ba yung ulo ni Kibuloy? Wala kayong pakita. Baka gigirahin tayo. So isinasalang-alang ang kaligtasan natin. My God, dahil sa pera. Grabe naman sila. Pati pera. Grabe. Hala. Ako'y grabe mga kabibig. Parang nakaka-depress ang mga pangyayari ngayon. Hello, Mary Hayan Katulay. Bawal sa ating batas. Tapos, presidente pa natin ang lumabag. Tama ka, Philshire. Wala naman nangyari sa maisura. Hindi mo ba-apoy siya si Bangag? Magkasakit yan ng Bangag. Gabaan mo na siya from Aaron Osarpel. Diba mga kabibig, parang na-shock lang ako na nakuha na pala ang pera. Di umano. Nasa kamay na ni VVM. Nako. Ano yung reaction dito mga kabibig? Parang nawindang lang ako ba? Na ito na pala ang nangyari sa Pilipinas ngayon. Parang
ano ba, sa Bisaya pa ba, nagmatatagbuntag. Nagmatatagbuntag mga kabibig. Yan ang sa Bisaya pa na term na parang niloko tayo, pinaglaruan tayo nila. Nako, grabe. Ay, nakakapanlumo. Nakakapanlumo sa nangyari ng kabibig. Pilipinas, nasa na ba tayo ngayon? Anong nangyari sa Pilipinas ngayon? Ano ba? Ano ang ating gagawin? Ay, nako, mga kabibig. Ay, nako. Nako, so yun na kabibig. Yun ang aking latest lebak-lebak today. Parang, iwan ko eh. So, mga kabibig, yun na ang ating latest lebak-lebak today. I need to rest na matulog na ako kasi isang oras na tayo nag-live ngayon ha. So bukas ulit tayo magla-live. Yes po, naka-SWAT, naka-rubber shoes, naka-face mask, wala pa yung name. Yes, yan po ang nangyari ngayon sa Davao. Nakatadhana na po iyan. Yan po ang dahilan ng pagbagsak na ang Marcos administration. Kabibig, don't worry sa nakita sa aking vision. Hindi po sila magtatagumpay, hindi man ang kasamaan. Si Kutotoo ang nagbigay ang pera tapos din nakakuha nila Kibuloy. So anong ginawa Amerika? Pinapiinit ng ilang isyu sa China para merong gera sa Pilipinas. Pwede rin. Rachel Hirgales. Tama. Sumpain na si BBM daw, sabi ni Aaron Osarbel. Pangit ang imahe ng Pilipinas. Tama ka. Sobrang laki ng problema. Anong oras ka bibig? Uy, bukas gabi din ako magla-live. Uy, ha? So, don't forget to like, subscribe, and share this video. Tulog na din kayo mga kabibig. Pa-jacket mo si Phil Shield. Thank you. Phil Shield. Oo, bukas Phil Shield, bigyan kita ng pa-jacket. Mga pa-live ko, mga 8 to 9 to 10, mga live ko. Sige, bye everyone. See you next time.